Lumabas na nga itong panibagong chapter ng manga ng One Piece na pinakahihintay natin at ito ay ang chapter 1096. So napaka-exciting nga nitong chapter na to dahil marami na naman tayong mga matutuklasan, lalong-lalo na sa mga may init na kaganapan sa God Valley. So samahan nyo nga ako sa video ito para sa full recap ng chapter 1096. Para sa cover page na may title na Kumachi, ay makikita nga natin itong si Zoro na frustrated nga dahil sa pagkatalo nito sa larong musical chairs sa mga chihuahua. Magsisimula ang chapter na kung saan ay ipinapahayag ng isang announcer ang mga patakaran sa ginaganap na hunting tournament. Nahati nga sa dalawang kategorya ang mga taong magiging target sa tournament na ito. Nariyan ang 13 special rabbits na nagkakahalaga ng 10,000 points at 150 na tinatawag na rare rabbits. Meron pang ang excellent bonus reward sa kung sino man ang makakagawa ng one-shot instant kill sa mga human target. At sa dulo nga daw, nag-aabang ang isang luxurious prize para sa magiging kampyon sa tournament na ito. Nagyabang naman itong si Saint Garling sa iba pang mga world novels na kasali rin sa tournament. Sa kabuuan, mayroong mga 200 world novel hunters ang kasali sa tournament na ito. Nagmamakaawa naman ang mga taong target habang nagtatakbuhan papalayo sa mga hunters. Samantala, sa Marine Headquarters, ay nakiusap naman itong si Kongkai Garp na kasalukuyang nagbabakasyon na pumunta sa God Valley para protektahan ang mga world novels sa pagsalakay ng Rocks Pirates na tinanggihan naman ito. Ngunit nang malaman nga ni Garp na papunta rin sa God Valley ang Roger Pirates, ay agad-agad nitong tinanggap ang misyon. Sa bahagi ng New World, sa isla ng Hachinosu, mukhang kakalayag nga lang ng Rocks Pirates para tumungo sa isla ng God Valley. Nakapaikot naman sa karagatan ng God Valley ang mga barko ng Marines para siguraduhin na walang sino man ang makakatakas sa isla. Saad naman ni Ivankov na ang lahat ng mga mangyayari sa islang ito, lalong-lalo na ang tungkol sa massacre game na nagaganap, walang sino man ang makakaalam at sa loob lamang ng 3 linggo, ang humigit kumulang na 100,000 rabbits sa isla kasama sila mamamatay. Kaya naman nagpasya sila na gumawa ng paraan para makatakas sa isla. Nagsimula na nga ang tournament at makikita nga natin itong si Saint Garling na meron ng 10,000 points. Patuloy niyang tinatarget ang mga rabbits na may matataas na halaga. Ang mga premyo sa tournament na ito ang plano palang nakawin nila Ivankov at Genie. Dahil dalawa nga daw dito ang posibleng makatulong sa kanila para makatakas sa isla. At ito nga ay ang Uo Nomi at ang Nikyu Nikyu Nomi. Ang mga impormasyon tungkol sa mga premyo sa tournament ay kumalat sa labas ng isla dahil nga kay Genie. Dahil si Genie ay expert pagdating sa pagnanakaw, wiretap at comms. At para nga daw gumana ang plano nila, kailangan nga daw nila ng decoy. Kaya naman nagboluntaryo nga itong si Kuma para siya ang maging decoy dahil nga daw sa laki ng pangangatawan niya, mas magsusurvive siya kaysa sa ordinaryong tao. At sa kagustuhan itong mailigtas ang mga kaibigan niya. Nakarating na nga itong Rocks Pirates sa isla ng God Valley. Makikita nga natin itong sila Whitebeard, Shiki, Big Mom, Kaido, Stacy, Captain John, Gloriosa o Elder Neon, ang matandang babae sa Amazon Lily, Ochoku at Rax D. Sebek. Bukod sa Rocks Pirates, may mga di kilalang mga pirata rin ang paparating sa isla. Samantala, nangangamba naman ang iilang mga Celestial Dragons sa pagsalakay na ito ng Rocks Pirates. Nagtataka naman ang mga Marines kung paano lumabas ang impormasyon patungkol sa God Valley dahil top secret nga daw ito. Sa kabilang bahagi naman ng isla, dumating na rin ang Roger Pirates. Naalerto naman itong si Saint Garling at pinaatras ang mga Marines para protektahan ang mga Celestial Dragons at pinasama naman niya sa kanya ang mga Holy Knights. Nabahala naman ang ilang mga Marines sa magkasabay na pagsalakay ng Rocks Pirates at Roger Pirates. Bigla namang dumating itong si Vice Admiral Garp sa eksena at hinahanap nga nito si Roger. Samantala, nagtagumpay naman itong sila Kuma at Ivankov na mahanap ang mga Devil Fruits na papremyo sa tournament. Walang ano-ano'y biglang dumating itong si Big Mom
at inagaw nito mula kay Ivankov ang devil fruit na hawak nito. Tinangka rin nitong kunin ang devil fruit na hawak ni Kuma. Kaya naman biglang sumigaw itong si Ivankov na kainin nga daw ni Kuma ang hawak niyang devil fruit. Dahil kung may makaligtas nga daw sa kanila, kahit isa lang, tagumpay na daw nila yon. Kaya naman walang ano-ano'y kinain ni Kuma ang devil fruit na hawak niya. Bigla namang dumating itong si Saint Saturn at inatake nito si Kuma. Sinabi nga nito kay Kuma na ang isang buccaneer na tulad niya nabubuhay lamang para maging alipin hanggang sa mamatay ito. Dahil yun nga daw ang tadhana ng lahi nila. Naitanong nga ni Kuma kay Saturn kung isa ba siyang mabuting tao. Dahil simula nga daw nang ipinanganak siya, iba nga daw ang pagkakaintindi niya sa pagiging mabuti. At wala nga daw katuturan ang pagiging alipin mula nang ipinanganak siya. At kung magkakaroon nga daw siya ng kapangyarihan sa pagkakataong ito, gusto niyang iligtas ang mga nakakaawang alipin na tulad niya, tulad ng ginawa ni Nika. Sumagot naman itong si Saturn na kaya nga daw lahat sila kailangang mamatay. Samantala, sa ibang bahagi ng isla, mukhang magsisimula na ang laban nila Rax D. Sebek at Gold Roger. Fast forward, sa Sorbet Kingdom, sa bahagi ng South Blue, makikita nga natin na matagumpay na nakatakas itong sila Kuma, Ivankov at Genie. Nagdarasal naman itong si Kuma na mas marami pa nga daw sana siyang nailigtas. Dahil kay Kuma, mahigit 500 katao ang nailigtas nito mula sa kaguluhan na naganap sa God Valley. At lahat nga daw ng mga ito naiyak at lubos ang pasasalamat kay Kuma sa pagkakaligtas nito sa kanila. Kaya naman ang mga kamay ni Kuma ay tinawag na Hand of Liberation ni Ivankov. Di nagtagal nagpasya nga itong si Ivankov na maglayag sa karagatan dahil gusto nga daw niyang i-enjoy ang kalayaan niya. Samantalang si Genie naman nagpaiwan sa Sorbet Kingdom para makasama nga itong si Kuma. Magtatapos ang chapter nang masayang namumuhay ng normal, tahimik at mapayapa itong sila Genie at Kuma sa Sorbet Kingdom. Sa last panel, makikita natin na masayang kumakain itong sila Genie at Kuma at habang nag-uusap hindi nila napigilang maiyak sa tuwa dahil nga sa kalayaang tinatamasa nila. So yun lang, medyo nabitin tayo sa mga kaganapang nangyari sa God Valley. Kaya naman abangan natin ang mga mangyayari next week dahil wala nga tayong magiging break para sa chapter 1097. Patuloy lang kayong tumutok dito sa channel para sa mga One Piece updates na ina-upload ko. At kung bago ka pa nga lang dito sa channel, pahit naman ako ng like at subscribe button, pasama na rin ng bell icon para naman wala kang ma-miss sa mga bagong One Piece videos na ina-upload ko. Para sa mga comments, questions, suggestions, or mga topics about One Piece na gusto nyong mapag-usapan, i-comment nyo lang sa ibaba para naman maisama natin sa mga susunod na videos. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta at panonood. Hanggang sa muli, at magkita-kita ulit tayo sa next video.